Eto naman mga kababayan, ngayong araw pag-uusapan po natin ang isang mahalagang paksa na tumatalakay sa papel ng mga ama sa modernong lipunan at kung paano nga ba magiging mabuting haligi ng tahanan at gabay ng lipunan sa makabagong panahon. Kung kaya't pari bahagi sa atin ang kanyang kwento, makasama po natin ang life coach at butihing ama na si Power Coach Trece. Good morning po. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas, Coach Trece. Yes, Morning, good Coach morning. Trece. At the same time, Happy Father's Day sa lahat ng mga nanonood Happy na Father's tatay Day dyan. po. Okay. Well, bilang life coach, marami kang binibigyan ng advice. Pero ikaw, personally, as a father, paano mo sinasabuhay yung mga ina-advise mo rin? Ay, gandang tanong. Actually, ang totoo niyan sa life coaching, buhay mo muna bago buhay ng iba. So the same thing din. At one point of my life, hindi rin maging maayos ang buhay ko. Kailangan ko muna, inuna ko munang inayos yung buhay ko para maging halimbawa ako sa mga anak ko. Kasi mahirap mahirap magkwento, mahirap magsuway ng mga anak na ikaw mismo hindi maayos. So yun yung starting point. Ako muna, ayusin ko muna bago sila. Practice Okay. what you preach. Ayun. So, kumusta ba si Power Coach Trece bilang ama? At paano niyo ito na-apply bilang life coach? Ayan, napakaganda, no? Actually, ang sinasabi ko madalas, bawat bata, may kanya-kanya silang pag-aalaga. May kanya-kanyang pag-aaruga sa kanila. Iba-iba. And at the same time, ang bawat bata din, meron din tayong matututunan sa kanila bilang ama. Lalo na ako, magkakahiwalay yung Two-way edad ng anak ko. learning. Opo. Talagang from 31 to 5, iba-iba sila ng edad eh. So, bawat henerasyon, bawat panahon, iba-iba yung makikita mo sa kanila. Okay. Ilan po sila, sir? 5, 5. Yung panganilang taon? 31, and then Yung bunso? 5. Wow, Talagang layo. matututuhan mo per area, per generation. Yes. Pero dahil nga, nasa digital age na tayo ngayon, at iba na rin yung dynamics ng pagpapalaki ng mga bata, ano yung mga challenges, Coach? At yan talaga. Napaka-challenging talaga. Katulad sinabi ko kanina, iba-iba sila. Yung panahon ngayon, kailangan mo nang mag-reach out sa kanila. Dahil pag hindi mo sila i-reach out, meron silang ibang i-reach out. Kasi nga digital na ngayon, naghahanap ng mga kausap ang mga kabataan ngayon. So kailangan tayo mga magulang, lalo na sa ama, mag-reach out tayo makipag-usap. And ako specifically, pag magkakasama kami, walang cellphone. Kailangan tayo muna. Minsan-minsan na nga lang hindi pa tayo mag-uusap, may kanya-kanyang cellphone pa. Kailangan may rules din na gano'n. Pag tayo magkakasama, wala mo nang kausap na iba. Ayun. Alam mo itong si Power Coach Trece, ang daming yung titulo. NCCA athlete. Okay. National Masters athlete, 'di ba? Tapos ikaw ay business owner, entrepreneur, and life coach. Yes. Paano mo na pagsasabayan ilabang kamay mo, ilabang paa mo? Ang dami mong oras, sir. Oo. Ayan. Actually, pumili ako ng career na hawak ko yung time. Hindi ka ng kamay. Ang career na pinili ko, hawak ko yung time. Marami man siya, ako yung may control ng time. Ang negosyong pinili ko, ako yung nasusunod kung kailan ako papasok. Ang life coaching ko naman, naka-schedule yung mga students or client. Ang mga events ko naman, naka-schedule in advance. And ang mga anak ko, kailangan alam nila, ang family ko, alam nila kung nasaan ako. So may time pa rin ikaw for family? Meron, of course. Ang galing. Imagine, yung mga anak, 5 years old ka May pa. panahon pa ako na nakikipaglaro. And then pag ang anak ko kasi mga national athlete din eh. Yung isa maglalaro ng SEA Games. Pag may laro sa Hong Kong o sa Indonesia o sa ibang bansa, kasali ako. So part of bonding, bawat isa sa mga anak ko may individual na bonding ako sa Ano, kanila. hinubog mo sila or talagang nakitaan mo agad ng galing sa pangkalakasan? And ang example kasi ganito ang rule of thumb ng ama, dapat leadership by great example. Okay. Yung nakikita mo nila sa'yo, malamang sa malamang, gagayahin din nila. So yung pagiging athlete ko, nakita nila yung disiplina. Hindi ko na kailangan ng disiplina kasi nakikita nila sa akin eh. At my age, nakikita nila. So hindi ko na sinasabi sa kanila, wag uminom, wag magpuyat, wag magganito. Hindi na kailangan kasi nakita nila na ako, maayos yung schedule. Kaya pala, Audrey, yung mga anak mo, business owner, tsaka sa Maglaro. law. Kasi si Audrey, negosyante. Yes. Bukod sa negosyante, ang daming pinaglalaban sa buhay. Yung pala yun. So, eto ang challenge niya. Balikan natin yung sinabi mo kanina. Kung ikaw bilang ama sa modernong panahon ngayon, hindi mo matututukan ng iyong anak. Siguro dahil sa dami ng ginagawa ng iba nating kababayang tatay, at meron silang influence na nakukuha sa social media. Gano'n to kahirap?
Napakahirap talaga, lalo na dun sa mga bata na pasibol. So malalaki, okay na yon yung nauna, kasi nakakausap yun. Ito ngayon, dahil highlight na talaga yung social media ngayon, ako binabantayan ko. Bilang ama, hindi ako papayag na hindi ko nakikita at hindi ko alam yung pinanunood nila or kausap nila. Okay, mensahe nila naman po sa lahat ng mga ama. Sa lahat ng mga ama nandito ngayon, continue growing and at the same time, project yourself kasi kayo yung titignan. Wala nang iba pa kung hindi kayo. At pag kayo ay maayos, sigurado ko maayos din ang mga anak ninyo. Ayan. Ayun. Well, sandali, meron ka bang, saan ka i-follow kung may social Meron media akong pages ka? Project Yourself community, pwede kayong mag-join or pwede kayong sumama or contact me sa number ko, sa Facebook page ko para makita niyo yung ginagawa ko. Your Facebook page is Power Coach 13. Opo, Power Coach 13. Alright. On that note, maraming salamat, Power Coach 13, sa pagbabagi sa amin ng iyong oras, kaalaman at inspirasyon ngayong araw muli. Happy Father's Day!